within the palace of the King. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I will enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee,
Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ako po ang inyong mga kasama today. Ano po, Brother Jonathan. Good morning po sa mga maaga ngayon. Sister Medo Talnielo, good morning po. No? Brother Marlon Lambino, good morning po sa inyo. Salamat po sa inyo pag tune in. Good morning po, Sister Olive. Wow. God bless us all. Good morning po, Sister Lita Masangkay. At good morning po dun sa iba, ano po, na ating po kasama. Salamat po sa inyong bibigay ng panahon, ng oras sa ating morning devotion. Ano po, salamat po sa team ng Hope at Calvary sa patuloy po na pagpapahintulot sa atin na makapag-share ng ating reflection sa ating morning devotion. At yun. At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-reflection, excuse me po, pagpasensya niyo po ang aking boses ngayong umaga. Bago po tayo magpapatuloy mga kapatid, ay tayo po muna ay i-play po muna natin ating theme song. Ano po. Good morning po muli sa ating lahat. Days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, though
So, ayan. Good morning po muli. Ano po? Good morning po kay na Jensty Celino. Ano po? Lita Lira, good morning po. Good morning po from Lipa City. Ayun. Good morning po and Happy New Year na po. Ano po, malapit na 30 na ngayon. So, happy incoming New Year po sa ating lahat. Ano po, kamusta po ang ating mga buhay? Kamusta po ang ating patuloy na pagpupuri sa Panginoon sa buong magdadaang taong to ng 2025 ang magtatapos na po. At kamusta po ang ating patuloy na devotional po sa ating Panginoon? Kamusta po kayo? Kamusta po ang nagdaang Pasko? Ano po? Saan po tayo nakarating? Ano po ang ating mga refleksyon, mga pasasalamat sa Panginoon sa buong taon na pag-iingat. Ano po mga kapatid? So, patuloy po tayo na makipagkaisa sa Panginoon. Ay talaga natin itong 2026 na ito na darating sa patuloy po natin na pagpupuri, pasalamat sa Panginoon. At patuloy po na sana tayong gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Yung ganitong gawain po natin na pagre-reflection tuwing umaga ay nagdudulot sa atin ng kasiyahan. Ano po? Sa akin personally, nagdudulot po ng kasiyahan. Ano po ang patuloy natin na pag-aaral tuwing umaga. Ano po? Good morning po, Bernadette Familiran Carpintero. Good morning po. So, ayun po. Watching from Salvacion Rizal. Good morning po. Salamat po sa inyong pag-tune in dito sa Hope at Calvary. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon is may pamagat na Christ's robe of righteousness is for the repentant. Ano po? So, bago po tayo magsimula, bago po makalimutan ay tayo po muna ay manalangin po sa ating po magsisimula, mga kapatid. So, dakilang Ama, amin pong ikinagagalak na muli pag-aralan ang mga devotional na ito at patuloy po kaming lumapit, isuko ang aming mga sarili, ipaubaya ang aming puso't isipan sa inyo at sa inyong will. Ama, naway samahan po kami ng banal na spirito nagmula sa inyo upang aming maunawaan, aming maisa puso, maisa buhay namin, maging kasang-ayon ng aming kaisipan, ng inyong kaisipan, at maging kasang-ayon na inyong kalooban ng aming kalooban. Ama, sa umagang ito ay aming itinataas ang iyong dakilang pangalan at aming pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay. Salamat o dakilang Diyos sa iyong mga pangako. Aming inilapit ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun po. Ang ating pong key text this morning is matagpuan po natin sa Jeremiah 26:13. Ano po? Sabi po dito is, now therefore amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord your God. Then the Lord will relent concerning the doom that He has pronounced against you. So, ayun po mga kapatid, no? We must amend our ways, at yung ating mga ginagawa. Sabi dito is, also, although as sinners, we are under the condemnation of the law, yet Christ, by His obedience rendered to the law, claims for the repentant soul the merit of His own righteousness. So, the righteousness, the robe of righteousness is the righteousness of Jesus Christ. Ano po?
in order, sabi, in order to obtain the righteousness of Christ, it is necessary for the sinner to know what that repentance is, which works a radical change of mind and spirit and action. So, gusto ko magkaroon po ng may konting pag-emphasis po dito sa to. Dito sa radical change, po. Radical change of mind, radical change of spirit, radical change of actions. Po. So, ano po ba itong yung radical change na ito, po? So, so marireceive natin po yung righteousness of Christ kung meron po tayong tunay na pagsisisi. Kung walang tunay na pagsisisi is paimbabaw lang po, no? Hindi nagpapakita ng tunay na bunga ng pagbabago, hindi nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa Diyos kung paimbabaw lamang yung ating pagsisisi. Kumbaga, walang pagbabago. Nagsisi tayo pero walang nangyaring pagbabago. Walang nangyaring turn away. Po? So, the righteousness of Christ is a perfect righteousness, po? Perfect na obedience. Po na ibinigay po sa atin bilang makasalanan, po? Ipinagkaloob ng Diyos sa atin yung perfect righteousness niya, perfect character ng Panginoon. Imputed to us the righteousness of Christ sa atin bilang makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya natin, na sa pamamagitan ng pagtanggap natin po sa biyaya na iniaalok sa atin ng Diyos, po sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, na ating Panginoon tagapagligtas, na tumubos sa atin mula sa ating mga pagkakasala. Po? Yaong hindi nakakikilala ng kasalanan ay kaniyang inaaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Po? Sa Corinthians 5:21. So, si Kristo na hindi nakaranas, po, hindi nagkasala, hindi nagkaroon ng bahid ng anumang kabuktutan, ay inaring may sala, po, upang tayo ay may maabot, upang tayo ay matanggal sa pagkakalugbok natin sa kasalanan. Po, sabi, at ito'y masusumpungan sa kaniya na walang katuwirang aking sarili, sa makatuwid bagay sa kautusan, hindi ang katuwirang sa pamamagitan ng kundi sa pamamagitan ng katuwirang sa pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Philippians 3:9. So, yung pananampalataya is nagmumula sa Diyos. Yung pagsisisi, nagmumula sa Diyos. Po? Yung pag-ibig ay mula sa Diyos. So, lahat ay Diyos provide para sa atin. Po? Mula sa Diyos ang repentance. Po? Hindi galing sa gawa ng tao yung pagsisisi, kasi hindi natin kaya mag-produce ng pagsisisi sa ating sarili. Po? So, nakita ng Diyos, na we cannot repent, hindi natin kaya magsisi. Kaya mismo ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisi. Ito ay yung kaloob, kaloob ng Diyos, napakagandang kaloob, isa sa napakagandang kaloob ng Diyos sa atin bilang makasalanan. Yung magkaroon tayo ng pagkakataong magsisi, magkaroon tayo ng pagkakataong lumapit sa Diyos, magkaroon tayo ng pagkakataong makipag-usap sa Diyos.
humingi ng tawad sa Kanya. Yun yung reflection ko eh. Napakabuti ng Diyos na bagamat tayo makasalanan, patuloy niya tayong pinakikinggan, patuloy niya tayong kinakalinga. Hindi nagpapabayaan ang Diyos. So, nagbibigay ng way ang Diyos para magkaroon tayo ng communication sa Kanya. Isa sa paraan ng Panginoon is yung pagbibigay niya ng pagsisisi. Kaya napakabuti ng Diyos yung pagsisisi is nagli-lead sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya napakasarap sa pakiramdam na alam natin na pinapakinggan tayo ng Diyos sa ating pagsisisi na ating ginagawa sa pamamagitan ng Diyos, kasi Diyos ang nagbigay. So sigurado tayo na pakikinggan tayo ng Diyos. So bakit minsan niisip ko, bakit kailangan pa ang gaano ka-importante yung repentance, yung pagsisisi. Kasi sa aking reflection, mga kapatid, is righteousness cannot be earned by repentance. Repentance is the condition for receiving righteousness. Yun yung nakita kong So para sa akin po, personally, yung repentance is the condition o requirement para sa aking pag-aaral, sa aking personal na pag-aaral. This is a requirement to receive the righteousness of Christ. Kasi kung puno yung ating puso ng kasalanan at hindi natin ilapis sa Diyos, hindi tatanggalin hindi matatanggal, hindi mabubura yung kasalanan. So hindi magkakaroon ng way yung righteousness na pumasok sa atin. Kasi may laman, So kailangan ilapit natin sa Diyos upang matanggal yung laman na yun, kasi tayo mismo hindi natin kayang tanggalin Kaya ibinigay ng Diyos yung repentance. Yun yung way, yun yung condition, yun yung requirement ng for us to be able to receive the righteousness. Hindi yung righteousness na paimbabaw lang, hindi yung righteousness na pakitang tao lang na pagtalikod is balik na naman dun sa dating ginagawa. Dapat is yung pagsisisi is pure, kumbaga totoong pagsisisi sa ating puso, yung totoong paglapit sa Diyos na wala tayong ibang kinikilingan kundi ang Panginoon, wala tayong ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Panginoon. Sabi is, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. So yun pa, mga kapatid, if kung hindi natin ilalapit sa Panginoon yung ating mga kasalanan, so hindi mabubura, hindi maaalis, so hindi papasok yung righteousness. So napaka-importante sa Panginoon na makapag-repent tayo. Kasi yun yung way na ma-blotted out yung ating mga kasalanan. When the times of refreshing shall come from the presence of God. So, marireceive natin yung refreshing, yung pagbabagong buhay, yung pagbabago ng puso, pagbabago ng mindset. Marireceive natin, yung mga bagay na ito na ipinangako ng Diyos sa Acts 3:19, na He will blotted out the sins in us, Sabi is, unless you repent, you will all likewise perish. Luke 13:3. Unless we repent, unless we repent, we will all likewise perish. So, mapapawalang saysay ang ating buhay. Hindi natin makakapiling ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi natin makakapiling ang Diyos na puno ng pag-ibig kung hindi natin bibigyan ng way out, kung hindi natin tatanggapin yung repentance na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ang tunay na pagbabago. Kay Kristo, kung walang repentance is walang tunay na pagbabago.
So, repentance is required. Required ba talaga ang repentance? Radical change, sabi po kasi dito is radical change of mind, spirit, and action. Ano po? So, radical change of mind. Yung mindset. Ano po? Mindset kung paano natin tinatanggap ang Panginoon, paano natin tinatalikuran yung kasalanan. Ano po? Sabi is, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalilipas ng Panginoon. Datapwat ngayoy ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. So, ayun po, no, yung pagsisisi is hindi lang para sa iilang tao, kundi sabi dito is sa mga tao. So, it means para sa ating lahat. Ano po? Magsisi silang lahat sa lahat ng dako. So, yun po. Ang katwiran ng Diyos ay napakabuti. Ano po? God commands all men everywhere to repent. So, lahat po ay in-encourage ng Banal na Espiritu na magsisi, lumapit sa paanan ni Kristo upang sa ganun ay tayo ay makatanggap ng righteousness. Ano po? So, dati, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ako dati, hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon as my personal Savior. Okay lang sa akin na magkasala. Kasi, pakiramdam ko, hindi naman ako guilty. No? Nung hindi ko pa tinanggap ang Panginoon. So, wala lang. Pero nung tinanggap ko na ang Panginoon, nakilala ko ang Panginoon, nalaman ko, nakilala ko ang kanyang utos, nabasa ko mismo ang kanyang mga kautusan, nakita ko yung example ni Kristo ng pagsunod, ano po, is yung kapag nagkakasala ako, rebellion na yun para sa Panginoon. So, dapat ay maiwasan natin yung pagkakasala because yun nga, nung hindi pa natin nakikilala ng Panginoon, okay lang. Pero once na na-receive na natin yung Holy Spirit is once na nakagawa tayo ng kasalanan, it against God's ano po. It's rebellion na po yun, no? So hindi lang dapat sorry yung ating sinasabi, kundi dapat magkaroon tayo ng newness of mind na nagtra-transform into the character of Jesus Christ. Dapat po natin ma-acknowledge na yung pagbabago ay hindi rin nagmumula sa atin kung wala ang pagsisisi na tinanggap natin sa Panginoon. So, change of spirit, transformation ng inner self natin, the spirit natin, transformation of our spirit, sabi ng Panginoon is, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ito, napakaganda ng statement na ito sa Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. So, yun po yung radical change. Bibigyan tayo, kapag tinanggap natin yung Panginoon, napakaganda ng pangako ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Yung pusong bato, aalisin ko na yan. Kasi hindi naman kayang umibig ng pusong bato eh. Nakalala ko yung mga awit na ganito, no? So, bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong puso. Bibigyan tayo ng panibagong diwa na kasang-ayon ng kalooban ng Diyos, na puso na kayang humingi ng pagpapatawad, pusong laman, sabi ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, sa Kanya lahat galing eh. Bibigyan ko rin naman kayo, sabi ng Panginoon, no? Aalisin ang bato sa inyong katawan, batong puso.
Wow, napakabuti ng Diyos na siya ang nagpo-provide ng lahat. Ano? Aking bibigyan kayo ng pusong laman. Wow, napakabuti ng Diyos. Ano? A new heart. Ano po? Will I give you, sabi ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos na ah, hindi natin kailangang masubasog sa kasalanan sapagkat nariyan ang Panginoon na nagbibigay ng repentance upang tayo ay makatanggap ng righteousness ni Kristo, no? Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, hindi sa ikalulungkot. Ano po? Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. So, yung kalumbayang may mula sa Diyos is gumagawa ng pagsisisi tungo sa ikaliligtas. Kaya napakabuti ng Panginoon na yung godly sorrow produces repentance leading to salvation. Ano po? Ang pagsisisi ay nagbubunga ng pagsunod, na po, nagbubunga ng pagsuko natin sa Diyos. Nagbubunga ng ating masidhing pagdanasa na makapiling ang Diyos sa kanyang langit na bayan. Nagbubunga to ng pag-ibig, no, sa ating kapwa sapagkat nag-open tayo ng door para sa righteousness ng ating Panginoon, which is the righteousness of Jesus Christ. Alam naman natin po yung character ni Jesus Christ is very loving, mapagpatawad, ano po, laging gusto na makasama, ano po, yung mga makasalanan upang mailigtas siya tayo. So po, hindi tayo nagsisisi para dahil natatakot tayo sa Diyos, dahil natatakot tayo na maparusahan tayo. Hindi yun yung tamang way na ibinigay ng Panginoon na pagsisisi. Ang binigay ng Panginoon na pagsisisi is merong kaakibat na pagbabago. Ano po? Change in action. Ano po? Yung visible, yung ating pagsisisi. Ano po? Nakikita sa ating actions. Ano po? Kaya nga'y mga bunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ano po? Bear fruit worthy of repentance, sabi sa Matthew 3 verse 8. Ano po? So yun po, kung ano yung karapat-dapat sa pagsisisi, kumbaga kung ano yung sabi nga nila ng mga missionaries is walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, dapat yun yung ikinikilos mo. Kung sinasabi natin tayo yung nagsisi, dapat makita sa atin yung pagbabago. Yung pagbabago ng character, no? Makikita pagpapatawad din naman sa ating kapwa. Kasi kung pinatawad tayo ng Panginoon, bakit hindi tayo makapagpatawad ng tao, kapwa natin, kapatid natin, kamag-anak natin, kaibigan natin. So, if we receive forgiveness, dapat magbigay din tayo ng forgiveness. Ano po, kasi yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Yun yung character ni Jesucristo, no? Na nagbibigay siya ng kapatawaran. Ano po? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. So yun po mga kapatid, kung hindi makita sa atin yung bunga sa actions natin, bunga ng pagsisisi, so it's dead, sabi ano po sa James 2 verse 17, of faith by itself, if does not have works, is dead. Ano po? So dapat makita sa atin yung bunga ng pagsisisi na talagang nagbabago tayo. Talagang iniiwan na natin yung mga old ways, no? Mga dating mga ways natin, kung dati nagkakasala tayo, okay lang sa atin. Once na tinanggap natin yung Panginoon, dapat iba na yung kilos natin. Iba na yung ating mindset, iba na yung ating actions. Kasi nakareceive tayo ng Spirit of righteousness from Jesus Christ. Ano po? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ano po? So,
dapat patuloy tayo po na naghahangad ng righteousness na mula sa Panginoon. So matatanggap natin siya if we repent, if patuloy tayo na nagsusumikap na magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos, na yung purity of our heart ay ilapit natin sa Diyos. Yung may mga suliranin tayo, ilapit din natin sa Diyos. Yung puso na may pagsisisi, handang tumanggap ng biyaya. So perfect example po ng ating topic ngayong umaga is yung prodigal son. Isa yun sa isang magandang example ng pagsisisi. Yung prodigal son, alam po natin, sa Luke 15, yung pinagkaloob sa kanya, yung kanyang parte dun sa kanyang mana dahil pinilit niya yung kanyang ama, na ipagkaloob sa kanya, and then nilustay niya lahat yung kanyang na-receive niya sa kanyang ama. And then, dumating siya dun sa point na naubos na lahat ng kanyang mana. And then, nagkaroon siya ng pag-iisip, na nagkasala siya. So, nagkaroon siya ng radical change of mind, ng spirit, and then, action. Nagsisi siya, in-acknowledge niya na makasalanan siya kasi nakita niya yung kanyang sarili na lugmok, nung naubos na lahat ng kanyang yaman na minana niya, nagkaroon siya ng radical change of spirit, yung pagpapakababang loob niya, sorrowful, nagkaroon siya ng matinding kalungkutan sa kanyang kaluluwa dahil alam niya na naintindihan niya na mali yung kanyang ginawa, and then yung actions niya is nagkaroon siya ng mindset, na babalik ako sa aking ama. Kahit na maging alipin ako, okay lang, basta makabalik ako sa aking ama. Kasi hindi niya naranasan yung mga naranasan niya nang maubos na lahat ng kanyang kayamanan. So, yung action niya is bumalik sa kanyang ama. So, that's para sa akin po, it's a perfect example of yung radical change of mind, radical change of spirit, and radical change in actions. So, sabi po dito sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral is the works of transformation must begin in the heart. So, dapat nagsimumula sa ating puso and manifest its power through the faculty of the being. But human beings are not capable of originating such a repentance as this and can experience it alone through Christ. So yun po mga kapatid, we can experience the repentance, the forgiveness, we can experience the righteousness in Christ alone. Who ascended up in high, lead captivity captive, and give gifts unto humanity. Yun yung isa sa mga gift ng Panginoon sa atin, repentance, para makalapit tayo sa Kanya, para makatanggap tayo ng biyaya na mula sa Panginoong Hesukristo, na mula din naman sa Ama, sapagkat ang Ama ay nais tayo makasama sa Kanyang langit na bayan. Kaya gumawa mismo ang Diyos ng paraan para magkaroon tayo ng salvation na buhat sa Panginoon. Who is desirous of becoming truly repentant? What must they do? They must come to Jesus. Sabi po dito sa ating pag-aaral, they must come to Jesus. We must come to Jesus just as they are, without delay. Kung ano yung kalagayan natin ngayon, lumapit tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan maging perfect bago tayo lumapit sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng anumang delay, sabi po sa ating pag-aaral, without delay. They must believe that the word of Christ
is true. Ano po? And believing the promise as that they may receive, ma-receive natin yung repentance, ma-receive natin yung mga pangako ni Kristo, ma-receive natin yung righteousness na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon upang makarating tayo sa langit na bayan. Ano po? When sincere desire prompts people to pray, they will not pray in vain. Ano po? We will not pray in vain once na tinanggap natin si Jesucristo sa ating mga puso, sa ating mga pamilya. Ano po? Tanggapin natin siya bilang ating personal savior, tagapagligtas natin. Ano po? Tanggapin natin ang kanyang mga turo, tanggapin natin ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo na naibuhos para sa ating ikaliligtas. The Lord will fulfill His word and will give the Holy Spirit to lead to repentance toward God and faith towards our Lord Jesus Christ. Ano po? Sa napakabuti ng Panginoon. They will pray and watch and put away their sins, making manifest their sincerity by the vigor of their endeavor to obey the commandments of God. Ano po? With prayer, they will mingle faith. Ano po? With prayer, we will mingle faith. Kaya napaka-importante na meron tayong time para manalangin bago matulog, paggising, devotional, sa umaga, devotional sa gabi. O napaka-importante po na meron tayong panalangin kasi ito yung mixture ng ating faith na naipapakita natin sa ating prayer, na nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. And not only believe in So yun, they will announce themselves as on Christ's side. We will announce ourselves that we are in Christ's side. If we continues in prayer, purity in hearts, na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakaganda na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pati yung prayer talagang ipinagkalob sa atin ng Panginoon. The way, kung paano tayo manalangin, tinuruan ng Panginoon ng kanyang mga alagad na manalangin. So tinuruan tayo ng Panginoon kung paano tayo mananalangin. They will renounce all habits and associations that tend to draw the heart from God. Dapat i-renounce natin. Alisin natin yung aminin natin yung mga pagkakasala natin sa Panginoon. And then we make decisions. We make our radical thinking, our radical actions to dodge, maiwasan yung mga pagkakasala na idinudulot ng kasalanan na pumula sa sanlibutan. So, ayun po mga kapatid, So, medyo maiksi lang po yung ating pag-aaral ngayong umagang ito. So, sabi po dito is, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." John 14:6, So, pero hindi lang yun yung ipinangako sa atin ng Panginoon, na siya yung daan, siya yung buhay, siya yung katotohanan. So, napakabuti ng ating Ama na dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon tayo ng daan. Magkaroon tayo ng katotohanan sa pamamagitan niya. Magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang ating perfect example talaga ng pagsunod ng kautusan ng Ama para sa atin. Sa Matthew 5:17, "Huwag ninyong isiping ako'y naparito
upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano po? So napakabuti ng Diyos na yung mga hindi natin kayang ganapin sa kautusan is ginanap ng Diyos, ginanap ni Kristo. Kaya siya yung tanging daan lang talaga. Ano po? Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isang tao. Ano po? Pagtalima ni Jesucristo. Ano po? Marami ang magiging mga matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Ano po? Marami ang maililigtas ng Panginoon. Ano po? By obedience of one shall many shall made righteous. Ano po? So, walang kasalanan. Ano po? Si Kristo walang kasalanan, no? Si Kristo perfect example, ano, ng pagsunod sa kautusan. Ano po? Nabuhay siya ng walang bahid ng anumang pagkakasala. Ang tunay na pagsisisi, ano po? Sabi is, repent therefore and be converted that your sins may dotted out. So ito yung nabasa natin kanina, no? So hindi lang dapat sa yung emotion, ano po, hindi lang dapat tayo nagsisi dahil sobrang emosyon, hindi lang dapat tayo nagsisisi dahil sa takot na maparusahan tayo ng Diyos, ano po. So yun nga po, dapat magkaroon tayo ng mindset na magbago, mindset na talikuran yung kasalanan, mindset na ipagkatiwala sa Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan sapagkat hindi natin kayang alisin sa ating mga sarili. Ano po? So, magkaroon tayo ng heart-changing action. Ano po? Magkaroon tayo ng spiritual reformation sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. So magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Ano po? Sabi, for by grace you have been saved through faith, ano, not by works. So yun po, alahalin po natin mga kapatid, no? Baka isipin natin na sa pamamagitan ng mga ginagawa natin mariligtas tayo. So hindi po. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, doon tayo maliligtas. Ano po? The Holy Spirit will convict the world of sin. Ano po? So ano po ang dapat nating ninanais? Ano po yung dapat nating gawin ng pagnanais ng magsisi tayo? No, lumapit tayo kay Kristo. Napakaliwanag ng instruction ng ating Panginoon sa atin, no? Sabi ng Panginoon sa atin, magsiparito sa akin, ano po, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigit ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. So, yun, napakabuti ng Diyos na pati yung pagpapahinga, ano po, pati yung pagpapahinga ng ating spiritual, ng ating physical, ano po, ng ating katawang ito ay ang Panginoon ang nag-provide, ang Panginoon ang tumatawag sa atin na lumapit tayo sa Kanya. So, wala tayong wala tayong personal attachment dito sa mga kumbaga personal na tag dito, involvement dun sa mga ibinigay ng Panginoon. Yun ay lahat ay galing sa Diyos, lahat ay galing sa ating Panginoon Jesucristo, no? Yung biyaya na tinanggap natin mula sa Ama, galing sa Panginoon, mula sa Ama. Si Kristo yung ating tanging daan, ano po, yung paglapit kay Kristo for us to be justified, ano po, yung pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, ano po, iwan natin yung mga kasalanan natin, mabuhay tayo na may pagsunod, ano po, mabuhay tayo na may pagsisisi sa ating mga kasalanan, ano po, dahil sabi ng Panginoon, if you love me, ano po, keep my commandments.
So napakabuti ng ating Panginoong Hesukristo na siyang patuloy na nagbibigay sa atin, nagpo-provide sa atin ng ating mga pangangailangan para tayo po ay makareceive ng salvation mula sa ating Panginoon. So yun po ang ating pag-aaral. The assurance, sabi po dito ni Sister Lita Rilag, the assurance of God's will never fail if we ask forgiveness. We surrender every wrong done to Him that will make us to change the Christ-like, to change to like Christ-like character in all aspect of life. The way we talk. So yun, wait lang. Makita natin. So yan po, yan yung reflection ni Sister Lita Lirag, po. So maraming salamat po. Magbigay po kayo ng mga reflection pa para sa atin pong talakayan sa ating devotional ngayong umaga na to, So yun, we surrendered every wrong we've done to change to change Christ's character, all aspects of life, the way we talk, the way we trust. Ayan, ang bilis ng oras. Ako na pala, 6 na pala. So ayun po mga kapatid. So nawa po ay good morning po, Sister Sefelira, Penny. Good morning po sa inyo. So salamat po sa patuloy na pag-tune in dito sa Hope at Calvary. Naway muli po tayo na enlighten sa atin pong araw-araw na pagde-devotion sa Panginoon, araw-araw na paggising ng maaga upang makapagbulay-bulay ng mga reflections natin sa Panginoon at sama-sama po tayo dito sa ating online ministry dito sa Hope at Calvary, na makapagbunyi po tayo dahil sa pag-ibig, sa pagpapala, sa patuloy na biyaya ng Panginoon, patuloy na pagpapasakop natin sa Diyos na dakila. Salamat po mga kapatid na kayo po ay patuloy na nagbibigay ng daan para maipagpatuloy po itong ministry ng Hope at Calvary dito sa online platform na ito. Salamat po at Happy New Year po sa ating lahat. At salamat din po sa patuloy na pagbibigay sa atin, pagpapahintulot sa atin ng Hope at Calvary team na makapag-share ng ating reflection, ating devotional tuwing umaga dito sa platform na ito. Salamat po ng marami sa patuloy po ninyong pagsama sa atin pong programang ito. So muli po ay Happy New Year po sa ating lahat. Nawa po itanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon, ang pagpatuloy na pakikisama ng Banal na Espiritu sa atin. So tayo po yung manalangin sa ating pong pagtatapos po sa ating pag-aaral ngayong umaga. So tayo po yung manalangin para po sa ating closing prayer. So salamat po, Ama, sa umagang ito na muli kami ay nakapagtalakayan, muli kami ay nakapagbigay ng refleksyon sa aming pag-aaral na ito tuwing umaga. Salamat po sa patuloy na pagsama sa amin ng Banal na Espiritu. Salamat sa patuloy na pagbibigay po ninyo sa amin ng pagsisisi. Salamat sa pagpatuloy na pagbibigay nyo sa amin ng right mindset, pagbibigay nyo sa amin ng pusong laman na
makatanggap kami ng pagsisisi, makatanggap kami ng righteousness na nagmumula sa iyong bugtong anak na aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, dakilang Diyos, na sa buong taon na ito ng 2025 ay inyo kaming pinagpala, inyo kaming kinalinga, o dakilang Diyos. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Amin po inilalapit ang kapatid, na may mga karamdaman, no, na patuloy pong makakaranas ng mga suliranin, ay amin pong inilalapit po ang mga kapatid na ito. Salamat po, dakilang Diyos, na inyo po kaming pinakikinggan sa aming pananalangin sa tuwing kami ay lumalapit sa inyo, na kayo mismo ang nag-provide ng mga bagay na ito upang aming kayong makapiling, ay inyo kaming marinig. Salamat po, dakilang Diyos. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, at aming itinataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat, dakilang Diyos, na aming tinanggap ang pagliligtas ng inyong bugtong na anak. Salamat, dakilang Diyos, na aming nararamdaman ang pakikisama ng Banal na Espiritu. At salamat, dakilang Diyos, na inyo kaming iniibig palagi. Aming Ama, aming itinataas ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, yun, muli po, salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Hope at Calvary. Naway, ang pagpapala po ng ating Panginoon sa Kristo ay sumating lahat. So, salamat po muli. Laging laan ang pag-ibig
walang